Good day sa lahat! So, in this amazing video, we will dive into the incredible ways kung paano iniligtas ng mga pusa ang ating mundo and enhancing our life physically and mentally. From their secret powers including lowering of blood pressure and decreasing the risk of heart diseases sa tao, early detection nila ng parating na lindol at bagyo at mga benepisyo nila sa mga sanggol, mga bata, matatanda, may ngipin o wala. At hindi ito haka-haka ha, at kwentong barbero lang dahil ito ay mayroong mga basihan at ginawang pag-aaral sa mga pagpapatunay sa mga benefits ng pusa sa tao at sa mundo. And I will mention those studies and evidences as your reference. Discover the surprising benefits of having a feline friend and how these little creatures might secretly saving our planet, including improved mental health, companionship, and even physical wellness at sa negosyo ng tao. So, intro, pasok! Now, let's talk about the big picture. Ang ating planeta ay nahaharap sa ilang malubhang hamon sa ngayon. Bumababa ang biodiversity at ang alarming rate, nahihirapan ang ating mga ecosystem at nakakakita tayo ng malaking epekto mula sa mga bagay tulad ng pababago ng climate at mga polusyon. Ang mga isyong ito ay nangangailangan ng makabagong solusyon at maniwala ka man o hindi, ang mga pusa ay maaaring maging bahagi ng sagot. Oo, ang mga iyan ay more than just a pet. They can help us combat some of these environmental threats. But a lot of people are still getting wrong tungkol sa mga pusa. At yung maling paniniwala nila at mga misconception sa mga ito ay nagiging dahilan ng pananakit at pagtaboy sa kanila. So let's explore some of the incredible powers nila and benefits of having a cat. Peste daw ang pusa sa tao? Mas malala ang trato noong 1340 sa mga pusa. Yung inubos ng mga tao ang pusa, inubos ng mga daga ang mga tao. Ito yung Black Death. So in reference by Tim O'Neill, the term Black Plague seems popular in the United States, which historians more usually referred to as the Black Death. According to Dr. Eva Margigel, isang paleogeneticist sa Institute ng Jacques Monod, isang international research institute ng basic biology, ang mga pusa noong Middle Ages ay nauugnay sa mga witch, kung saan ang mga witch noon ay matatalinong babae. At itong mga matatalinong babae na ito, na ang alam nila ay pagpapanatiling malinis sa bahay, ay magpapanatiling malusog sa kanila, kaya nililinis nila ang bahay gamit ang malaking broom at nag-aalaga ng mga pusa upang maiwasan ng mga daga sa bahay. At that time, itinuturing na simbahan ang lahat ng mga pusa bilang panganib at sinusubukan nilang ubusin ng mga ito sa utos ni Pope Gregory IX. At sa history ng Black Death, ilang iba't ibang mga articles sa kasaysayan at ilang kilalang scientists ang nagpakalat ng claim na ang Black Death noong 1340s ay sanhi o pinalala ng husto ng malawakang pagmasakir sa mga pusa. So with fewer cats in that time, the plague was under control. Pero in these dark times na paniniwala sa pusa ay masama sa mundo at may kaugnayan sa mga witch, meron pa ring mga tao noon that era have a strong pa rin ang relationship sa mga pusa at tumulong sa kanilang negosyo, kagaya ng sikat na distillery na tradisyon na ng pamilya sa Scotland. Ang pagkakaroon ng pusa na kusang tumutulong sa kanilang magkontrol ng mga daga sa kanilang distillery until now ay naidokumentaryo sa palabas ng Inside the Mind of Cat. Ang mga pusa ay natural perfect hunting machines sa mundo. Number 1 yan. At nakakatulong sila to balance the ecosystem at panatilihing kontrolado ang populasyon ng mga daga. So the fewer rodents means fewer diseases that can spread to humans and other animals. So it's a win-win. The world is full of people who use you, judge you, lie to you, talk about you behind your back, and pretend to like you when they don't have but a cat
is just pure love, accepting of who you are, never judging you, loving to be around you. If you are depressed and isolating yourself from people, it is a gentle reminder that you need to pay attention to something outside of yourself. So alam nating mga cat owners about this na ang pusa ay mayroong psychological benefit sa mga owner at na-experience talaga natin ito kaya tinatawag silang stress reliever or mental therapist. Aside sa ating experience, para sa mga wala pang pusa na nanonood, you can check one of the studies conducted at a research university in the Pacific Northwest of the United States. So, dito, college students who spent a little as 10 minutes per day petting a cat experience decreased level of cortisol, the hormones associated with stress, at also sa experiment study noong June 2021 to October 2021 sa Japan na may approve ng Human Ethics Committee and Animal Ethics Committee of the Tokyo University of Agriculture sa ginawa ng mga experiment studies nila about sa different people sa daily interaction nila sa pusa. And in a lot of scientific studies na nagsasabi na naglalabas sila ng calming chemicals sa ating katawan and causing your brain to release a wave of feel-good chemicals or yung tinatawag na oxytocin. And according to Dr. Reagan T.S. Makowan, nakakatulong sila sa pagbawas ng anxiety at stress sa kanilang owner, at sa ilang research studies sinasabi na having interaction with them is beneficial sa pamamagitan ng pagbibigay ng emotional security and social support sa atin, like to avoid suicide sa mga sobrang stress na tao, to cope sadness at mabilis makaget over ang tao from breakups and sudden death ng family or closest one sa kanila sa pagkakaroon ng alagang hayop tulad ng pusa. Mapapatunayan din ito sa isang rehab program na nagsimula sa 2 cats lang na ginawang therapy cat sa prisoner at dumami ng dumami noong 2015 sa Pendleton Prison, at ito ay sobrang gandang rehab program sa prisoners at sa mga pusa na rin. According to Sergeant Reinhard, siya yung program coordinator ng Pendle Prison at ito ang ginagawa na rin ng ibang city jail sa Amerika. Ito yung mga benefits kapag pinipet o meron kang interaction sa kanila. Pero kahit panonood lang ng online cat videos or funny cat videos, nakakapag-boost na sila ng mood natin at good vibes. And additional information, a research institute, HABRI, conducted 2 survey. Isa noong 2016 and the other is noong 2021 pagkatapos ng COVID pandemic. Yun nung lahat ng tao is lockdown, diba? Sa mga may-ari ng alagang hayop sa US, ang mga resulta ng survey ay nagsiwalat na 87% ng mga may-ari ng alagang hayop ay ang nagsasabi na sila ay nakaranas ng mga mental health improvement from pet ownership, up from 74% in 2016. In response to the American Psychiatric Association or APA March 2023 Healthy Mind Monthly Poll of 2,200 adults, 86% of pet owners said their pet have a mostly positive impact on their mental health. And cat owners were most likely than dog owners to say their pets offer companionship, provide a calming presence, and help reduce stress and anxiety. Search nyo yung reference na to, baka sabihin nyo bias ako sa cat. Napatunayan ng sensya at na-confirm ng Mayo Clinic Center for Sleep Medicine na kapag we share beds with cat, it give us comfortable, relaxed at mahimbing na tulog. 41% of subjects interviewed nila ay declared na mas nakakatulog talaga sila ng maayos kapag katabi nila ang mga pusa nila. So, iplano nyo matulog na mahimbing, take your cats with you and when you are sleeping. Ito, benefits nila sa baby. According sa 2002 National Institute of Health, gumawa sila ng studies by Dr. Dennis R. Onby, allergist, immunologist, Dr. Christine Cole Johnson, isang epidemiologist, and Dr. Edward L. Peterson of Department of Public Health Sciences, na ang mga bata pala na in first year of their life na exposed sa 2 or more cats ay bihirang magkaroon ng allergies.
at nakakapag-develop sila ng mas malakas na resistensya o laban sa iba't ibang allergy at bihirang magkasakit, pero syempre, they should never be left together unsupervised. At sinabi pa ni Dr. Eja Bergroth, isang pediatrician sa Kobe University Hospital, about sa studies nila na ganito din yung topic nila, and sabi nga niya is, so far, all the evidence suggests that early exposure to pets may be most helpful in lowering children's risk of allergy and asthma. That's because during the first year of life, babies' immune systems are still learning how to recognize microbial friend from foe, and it could be that early training with low dose exposure in the form of pet hair may be beneficial. So, it's showing na may mga researchers, pediatrics, scientists, allergists from different countries na same ang foundings and studies result about dito. So, many to mention. Benefits sa mga bata. According to Professor Nat Warren, who leading a wonderful group of scientists based on the University of Edinburgh Royal School of Veterinary Studies, na kapag nag-aalaga ang mga bata ng pusa, ay meron itong positive influence concern for others when older. Become much more responsible paglaki nila, pag naging adult sila, at cat can provide comfort and companionship to a child as they go through challenges. And according in the studies of pediatrics, they live much healthier lifestyle. So, these cats provide a sense of purpose. Ang pag-alaga sa isang alagang hayop ay nagbibigay sa mga bata at kahit sa atin ng pang-araw-araw na responsibilidad na maaaring hindi naman natin nagagawa o na-fulfill sa buhay. Plus, yung sleeping quality na binibigay nila. Benefits sa mga matatanda. Ayan na. According sa Human Animal Bond Research Institute of Hadri, scientific research demonstrate that the cat ownership can reduce risk of cardiovascular disease and improve heart health. Researchers from University of Minnesota conducted a study that showed that living with cats can reduce the risk of a heart attack by almost a third. These long-term studies involved 4,435 Americans na may edad na 30 hanggang 75, kabilang ang mga 3,000 cat owners. Ang mga observation ay nagsiwalat na ang dami ng namamatay mula sa atake sa puso sa mga cat owners was 30% lower, and ang mga researchers ay nakakuha ng confirmation ng mga findings na ito makalipas ang isang taon. Natuklasan nila na pagkakaroon ng mga pusa ay can reduce the risk of other cardiovascular diseases, kabilang ang stroke. You can also look for the study published ng Journal of Vascular Health and Risk Management about the findings nila na cat owners have a 30% lower risk of dying from heart disease compared to the non-cat owners. So, sino ang nakakalam na ang maliliit na nilalang na ito ay maaaring gumanap na napakalaking papel sa ating kalusugan? This can be attributed to the amazing ability of cats na maibsan ang anxiety, stress to the owners as the result of people experience normalized blood pressure, reduced cholesterol levels, and lower heart rate. Ang mga par is known as the therapeutic healing ability and the most comfortable sounds in the world. At pwede daw itong i-compare sa sports therapy kung saan ay gumagamit ng mechanical vibration at iba't ibang frequency that will help us to relax and heal our muscles, bones, and tendons. Tendons ay yung structure na tumutulong sa galaw ng ating mga buto. May mga mahaba at detailed na explanation at maraming studies dito kung paano ito nangyayari. At sabi ng mga scientists from the Animal Communication Institute in North Carolina, sa kanila naman nasabi na yung PAR naman is an ultrasound therapy dahil sa findings nila na it can strengthen the human bones and stimulate their growth, including the healing of wounds, mga sugat, and fracture, and accelerating the tendon recovery. Wow! Pwede to kay Carlos Yulo.
According to Dr. Leslie Lyons, one of the FABE professor at the College of Veterinary Medicine at the University of Missouri, and she is the one who taught us the new color and new health advances sa feline genetics last month. One of my teachers din. She said sa Science World article na meron talagang secret powers yung paring ng pusa, at ayon sa discovery, it's also sign of happiness sa cat. So, happy cat, healthy life. Then there's a social aspect. Cats can help us foster social connection.